So ito nalampasan, so nakakross kayo ng Mapandi Bridge. Yes, sir. The first unit na nakakross Opo, talaga sir. na ano, 'di ba? And the first day. Yes, sir. Kasi paki-explain mo nga ano yung strategic value ng Mapandi Bridge sa buong Marawi Siege. That time, yung PL ako, sir, di ko alam yung strategic value nung ano, sir, na yan. Nung Mapandi Bridge na yan, sir. Pero in the later part, sir, nalaman ko, sir, na itong tatlong bridge na, sir, na pagka naputol nila, sir, hindi ka na makapasok sa loob, sir. Pagka na-secure nila and everything, hindi ka na Lately na namin na-discover, sir, yung pang-apat na bridge, malayo-layo pa, sir, dadaan ka ng Lasorico. Sa parang ano nila doon, sir, Electric Corporation. Kasi hindi ka naman, napakalaki naman ng Agus River, di ba? Yes, sir. Hindi mo naman makross yan na, Yes, sir. Hindi mo naman basta-basta makross na by waterborne operation. Hindi po, sir. Napakalakas, Kasi di ba? lalo kung kasabay namin, sir, yung armored vehicle, sir. So yun kaya nila gwinardyahan ng todo pala si Mapandi Bridge. Yes, sir. Actually, 3 bridge yung ginardyahan Ginardyahan sir. nila. Opo, sir. Banggulo, tsaka yung Raya Madaya, sir. Raya Madaya Bridge, sir. So, okay, nakakross ka. Yes, Pero talagang dalawang vehicle mo nakakross. Yes, sir. So, anong utak mo nun? Parang alam mong, ano na to? Major firefight na, Yes, sir. alam ko kasi ang feeling ng away sa butig, gano'n. Kasi Opo, sir. pwede kang umatras, pwede kang magmaneuver, medyo patag dun eh. Yes, sir. Ito kasi street eh, di ba? Opo, sir. So, anong utak mo nun? Kasi urban combat na to, sinusukan mo. Nung nakapasok ako dun, sir, sabi ko, paano kung babalik dito later on? Sabi ko ba? Kasi alam ko kung gaano kakapal, sir, yung ano, sir. Gaano kakapal yung napasok ko, sir, na mga kalaban. Oo. So, pero that time, ang sa isip ko, sir, is, establish contact ako, sir, kay Lieutenant Acosta. Bok, sabi kong ganun, distance ko, 1 kilometer away na ako sa'yo. Copy, sir, sabi niya. Then, Bok, moving yun, sir, sa Alpine Quest kasi, sir, moving din yung location mo, sir, sa GPS, tapos nakaplat na, sir, yung location niya. Kumbaga, nalalaman mo, sir, kung ilang distance ka na lang sa kanya, sir. So, ganun yung, ano ko, sir, sa may Alpine Quest, yung gamit ko nun, sir. Lahat kami, sir, sa 51st Mechanized Infantry Company, sir, is ganun, sir, yung Parang lalamove, naging style namin, sir. Yes, parang sir. lalamove o grab na nakikita mo yung mag-deliver sa'yo. Parang ganun si Alpine Quest pala. Apo, sir. Nakikita mo. Okay. Yung kung nakikita ng company commander ko naman, sir, iba naman, sir, ATAC naman yun, sir. Yung gusto niya makita yung situation. Lately na namin na, ano yun, naituro sa akin ng company commander. Mga panahon na yun, sir, naka-Alpine Quest lang muna kami, sir. Doon, sir, nung, sir, Bok, 1 kilometer, tapos 500 meters, malapit na ako dyan sa Barangay Gadungon, sa may location na malapit sa Kilala Detachment. Hanggang sa sir, Bok, 100 meters coming. Doon, sir, sa may sinabi kong Bok, 100 meters coming, sharp curve yun, sir. Pagliko ko ng ganyan, sir, 50 meters, kita ko na yung sinabi niya, sir, kung saan nakaharang yung truck. Kasi ang usapan namin sa link-up operation is pag may nakita kang truck, nandyan kami. Which is, nakita namin, sir, yung truck, pero kaso yung pag-brief ko sa kanya na, Bok, 100 meters coming. Nakita ko, sir, yung truck. Kita ko na yung truck, Bok, na nakaharang. Pag sabi ko lang ganun, sir, inulan na ako ng putok, sir. Marami ng kalaban pala din doon, sir, sa may Petron na nakapwesto doon sa may doon ako na RPG, sir. Doon ako na tira ng RPG. Tapos imagine mo, sir, yung pagsabog, tapos umusok sa loob ng armored vehicle. Pumula muna, sir, pula. Tapos sa tenga mo, sir, mga ilang segundo yun, sir. Tapos biglang mausok bigla, sir, sa loob. Pagkatapos ng sabog niya, umangat, sir, yung armored vehicle. Parang minaso, sir, yung armored vehicle. Sobrang lakas ng tunog. Tapos doon, sir, alam ko may tama, sir, yung mga tropa ko, sir. Kinapa ko yung katawan ko, sir, kasi parang nalaglag yung mga laman loob ko, sir, eh. Kinapa ko, wala akong tama. Pero yung dito sa gilid ko, sir, yung dalawang lagayan ng bandolier ko, sir, lumipad ng ganun, sir, natanggal. Tiningnan ko din, sir, kung may tama ako, sir. Wala. Pag tingin ko doon sa may view block ko, sir, marami nang sumusugod, sir. Kuman ako,
Doon sir, natanggal din yung radyo ko sir kasi doon sa loob ng armored vehicle, meron kaming ang tawag dito yung AV radio kung saan naka-headset kami na ganun sir. Natanggal sa headset ko sir kasi naangat din ako sir eh. Pero may loudspeaker sir yung armored vehicle namin sir. Ginrab ko yung parang microphone niya sir, tapos nag-aano ako doon. Then Comas yung call sign sir ng pangalawang armored vehicle. Comas, support by fire. Hindi siya tinamaan. Hindi siya tinamaan sir kasi sharp curve yun sir. Nandun pa siya sir, nakapwesto sir. Support by fire. Pagka-fire niya sir, pagputok siya ng putok dun sir sa may kabila sir, siya sir yung pumuputok dun sa may kabila. Nung nasusuffocate yung tropa ko sir, binuksan na nila sir yung pinto ng sinasakyan namin na komando. Pagbukas sir ng pinto ng ganun, yun naman yung dinig ng sigaw ng paparating sa amin. Allahu Akbar. Yay. Allahu Akbar. Parang kumbaga kulang na lang, kumbaga ipipinising na kami sir, parang ganun. Si Sergeant Mayo sir, alerto yung squad leader ko sir. Inispirahan niya sir. Pag-spray niya sir, nakaalis na naman sila sir. Pero yung driver naman namin sir, si Sergeant Waoy sir, is nakuha niya pang i-maneuver sir. Tinry naming anuhin sir yung truck, madumikit doon sir sa may truck. Pero malaking truck talaga sir yung hinarang nila sir, napakalaking truck. Nung sir, ang ginawa na lang namin sir, may mga bakal doon sir na nakaharang. Yung mismong gasoline kasi na yun, kumbaga, nilagyan niya ng bakal na, yung binubuhat naman sir, na bakal na bakod. Parang barricade lang. Parang barricade sir, nabubuhat. Kayang-kaya ng armored vehicle yun, kaya nakamaneuver sir. Nakaikot. Pagtingin ko dun sa view block, yung squad ni Sergeant General Lau naka-dismount na sir. Pero nag-stop din sila. Oo, naka-dismount sila yung nakipagpalitan ng putok habang kami din yung pinuputakte doon ng mga ng mga terorista doon sir. So, nag-stop, nag-dismount na yung tropa mo. Doon sa sir, sa may kabilang armored vehicle. Hindi kayo? Hindi muna sir, hindi kami maka-dismount sir kasi nandun kami mismo sir sa killing zone. Ang mission sir, si Sergeant Maoy dapat matanggal niya kami doon muna sir. Sa may area na yun sir. Kasi pag lumabas ka doon sir, madadali ka sir. Pero yung mga tropa ko sir, dahil nakabukas yung pinto sir, sila sir yung yung pumuputok doon sir. Pero iba-iba na yung naririnig ko sir. Tiil ko. Parang aray. Mata ko. Ganoon na sir yung laman nung armored vehicle na yun sir. Yung armored vehicle nyo? Yes sir. Then yung tawag dito, pinaulanan kami ng putok sir. Then hanggang sa sabi ko sir, sige, Bok, nasabi kasi sa akin ni Lieutenant Acosta, sir, bakit dyan? Hindi ko na nasin parang ibig niya sabihin, doon ako sa ikot sa malaking Lanao Lake, iikot, parang yun yung ibig niya sabihin. Pero hindi ko na in-entertain yung sabi niya na gano'n na ibig sabihin, hindi niya ako dito in-expect. Sa other side ng yung malaking lake. Hindi niya alam na yun ang pasok mo. Yes, sir. Yung 100 meters, 200 meters, ini-expect niya, doon ako sa likod niya, sir. Hindi sa harapan niya. Nung nakita niya yung ilaw, sir, is yun na yung sabi niya na parang bakit dyan? Parang gano'n, sir, yung niya, sir. Sandali, gabi ito, ha? Gabi yan, sir. Bok, sige, Bok, nakahanap ako ng daan, alternate route. Dahil nakamaneuver ako, sir, pagtingin kong ganyan, nakaikot yun, bangga-bangga, sir, yung mga barricade doon, sir. Pero meron akong sugatan doon, sir. Monitor kami ng TCB brigade doon, tsaka ng TCP ng kumpanya namin, sir. Ng company commander ko, sir. Then, nung nag-move ako, sir, pakita ko, sir, yung dismounted troops ko doon sa kabilang armored vehicle, sir, na nagmamount na rin, sir. Sige, sunod kayo sa akin, sunod. Bok, nakahinap akong daan, iikutan kita. Kaso yung pag-ikot ko doon, sir, kita ko talaga, sir, na yung mga bahay doon, sir, is sinusunog na, sir, yung lahat ng dinadaanan namin. Nadaanan din namin yung Dansalan College nung sinusunog yun, sir. Yung hanggang dyan sa, sir, hanggang makarating na kami sa Barangay Marinaot, sir. Sir, kayo na yung sinusundan, sabi sa akin ni Lieutenant Acosta. Meron silang pang-monitor sa radyo na ako yung sundan nila, sir. Ako yung pero sandali, buti buhay pa yung komando mo, B-150 mo, buhay pa. Yes, sir. Nakuha pa niyang tumakbo, sir. Pero nung nandun na kami, sir, sa Barangay sir, Marinaot, kung saan ako naghanap ng maiikutan, sir, alternate route papunta kay sir, Lieutenant Acosta, sir, na-demobilize na, sir, yung armored vehicle ko, sir. Doon, sir, demobilize, meaning hindi na siya mag-move.
Mm. Hindi na siya totally mag-move. Hanggang sa, nandun ako, nag-radyo na ako, sir, kay, ano, sir, sa TCP namin, sir, sa kumpanya at saka sa brigade. Sir, 1 Kia, 8 Via, yung nandun sa, ano, hindi ko muna binigay yung mga pangalan, sir. 1 Kia, 8 Via. Nasa loob ng sasakyan Sa loob ng sasakyan, sir. Nung naka-ano na ako, sir, naka-pwesto doon, sabi ko, dismount, sabi ko, kailangan nating mag-ano ng as a defensive position. So, nag-order ako ng dismount yung gabi na yun, sir. So, mabilis na kapag dismount, sir, yung squad ni Sergeant General Lau doon sa may kabilang armored vehicle. Pero yung squad ni Sergeant Maui, sir, dahil gusto niyang sumunod sa akin na mag-dismount, kailangan niyang ilaglag yung sarili niya sa armored vehicle para maka-dismount. Hindi, kasama mo doon. Kasama mo si Sergeant Mayo, di ba? Doon sa armored vehicle. Sabi ko, dismount. Naka-dismount na sa kabila. Tayo din dito, dismount. Kasi pinuputukan kami, sir, eh. Kailangan mo ma-secure yung armored vehicle kasi hindi niya nakikita yung mga lumalapit. So, ibig sabihin, ang pumuputok sa inyo, yun yung sumunod sa inyo o yung naka-implement? Meron din sigurong sumunod, tapos meron ding ano doon, sir, kung maghahalo-halo na, sir. As per monitor ni Lieutenant ako sa radyo, sir, sinundan ako, plus yung iba siguro galing sa ibang sector, sir. Gaano kalayo ba yung natakbo mo pa bago na demobilize yung ano mo? Ano, sir, nakatakbo pa ako, sir, ng 1 click. 1 1 kilometer, sir. 1 kilometer. 1 kilometer na paikot, sir. Under fire? Yung hanggang sa Dansalan College, sir, maraming civilian doon, sir. Parang hindi rin man nila masyadong pintungan. Pero nakita ko, sir, na kumbaga, nasusunog yun, sir. Hanggang sa doon na lang yung pagdating namin doon kung saan na-demobilize, sir, doon, sir, yung inulan naman ako ng putok. Kaya napilitan ako, sir, na mag-dismount kasi pag RPG na naman, sir, kailangan walang makalapit sa amin na within 50 meters, 150 meters na may bit-bit ng RPGs. That's why yun yung dismounted troop, sir, na magsisecure dun sa labas. So, na-secure ka nga ba ni na Sergeant General Lau? Yes, sir. Yun nga. Sir, nilaglag nila yung sarili nila dun sa may armored vehicle kasi gusto nilang sumunod sa akin. Tapos, kaya lang, sir, yung mga ibang wounded dun, sir, sa may, kasi mata, sir, yung dinadaing nila, sir. So, kailangan mong iakay, sir, pababa. Tapos, binigyan ko siya, sir, ng sector. Dito ka, huwag mo nang gagalawin yung baril mo. Basta dyan ka lang, ang sector mo, makiramdaman mo lang. Then, yung isa pa na may tama sa mata, ganun din, sir, nilagay ko dun sa kabilang side ng may kanal na, Yan lang yung rotation mo, huwag mong babaguhin yung sector na ganun mo. Kasi, hindi ko pa sila ginagamot, sir. Hindi ko pa sila ginagamot that time. Latag muna. Kasi sandali, ang B-150, ang door niya is side, di ba? Side, sir, side. Side talaga. So, doon mo pinalabas yung mga tropa yes, sir. mo? Doon nila nilaglag yung sarili nila, sir. So, by that time, magbag talaga? Yes, sir, para makagapang. Nung time na yun, sir, merong dalawa na hindi naka-dismount. Yun nga yung report ko, sir, yung isa, sir, si Private Porlas. Nung pag-aayos ko, sir, sa kanya, inangat ko, sir, kasi humiwalay na yung bewang niya. Doon, siya yung sumalo nung RPG. Siya yung sumalo doon sa may side ng pinto. Tapos, tumama uli doon sa legs ni Private Cabonita. Yun yung dalawa mong Kia na naiwan sa loob? Hindi pa Kia, sir. Hindi pa Kia, sir, si Cabonita. Hindi pa Kia si Cabonita, sir. Si Porlas lang yung report ko, kaya sabi ko 1 Kia, 8 Via, sir. 8 Via. So yun, nag-report ako ng ganun. Tapos, part still ongoing yung mga oras na yun, sir. Hanggang sa umaano na, sir, yung madaling araw, alas 5, nakikita ko ng unti-unti, sir, yung latag ng tropa ko, sir, kung paano ko sila nilatag nung gabi na yon. Paano latag nila? So, box formation kayo? Hindi, sir. Kalsada, sir, na straight. Yung kalsada na yun, sir, may bahay dito sa kaliwa, may bahay dito sa kanan. Itong bahay na to, sir, dito, sir, walang pumuputok dito, sir. Pero ayaw kong magkumpiyansa dun sa may bahay na yun, sir. So, hindi ko muna pinuntahan yung mga yun, sir. Then, sa may kabilang side, sa dulo ng Perez Street, yung kung saan nandun yung isang armored vehicle, tapos isa nakaharap naman dun sa kabila. Ganun lang, sir. Hindi siya nakabox kasi yung box niya is ang bakod niya, sir, yung mismong bahay na nasa left and right ko, sir, na
So parang ang sinecure ko sir yung entrance and exit sir o pareho ang entrance ng kalaban sa kung saan yung mga kalsada mismo sir. Yun lang muna yung sinecure ko nung gabi na yun sir. Doon sila nakakuha ng mga dapa-dapa. Ang kinuha ko yung medics ko doon sa may kabilang squad sir. So sabi ko, Lumapit ba sila sa'yo, yung nasa kabilang squad? yes sir. So, ibig sabihin, isang lugar lang kayo na? Isang lugar lang sir, magkatabi lang yun sir. Pinuntahan ko sir yung isang kasamaan ko sir na medics, so nilapitan niya sir. Doon sir, siya yung ng mga sir, binandage niya yung mga mata. Tapos yung iba sir, yung sa paa naman tinay namin, mahigpit talaga. Hanggang sa umabot na nga ng umaga, nakita ko sir, alanganin na yung pwesto nila sir. Kasi yung iba nandun lang sa may ilalim ng truck, ilalim ng gulong ng Walang cover talaga naman. Walang cover. Kasi sir pagtingin ko may mga bahay na mas matataas, na kitang-kita kami. So nag-decide ako sir. Nag-decide ako na kailangan naming i-check yung mga bahay na nakapaligid sa armored vehicle sir. So doon sir, kailangan namin nang i-check yung nakapaligid doon sa dalawang armored vehicle. Doon sir, merong dalawang bahay dito sir sa north portion ko. Northeast, saka northwest, tapos sa south portion naman sir is merong southeast, saka sa southwest. So in short, 4 na defensive position sir yung inoccupy ko sir. Na 4 na bahay sir, na kung saan nandun din sa palibot niya sir yung dalawang armored vehicle. Kumbaga, sinecure namin yung armored vehicle. At the same time, sinisecure din kami ng, kumbaga, interconnected yung namin, yung pagtutulungan dun sa overall defensive position ng isang section na dala ko sir. Doon sir, sa Commando B150 sir, iniwan ko doon sir yung yung gunner ko sir. Gunner ko si Corporal Lumbay, si Private Fernandez. Tapos buhay sir. Buhay yung gunner ko tsaka drive. Iniwan ko doon. Nandun din sir si Private Purlas, yung kasamahan ko sir na nabuhos ng buhay. Yes sir. At saka doon ko din muna pansamantala sir na dahil hindi ko na maibaba si Private Cabunita kasi yung paa niya sir kumbaga naputol sir. Putol sir. Then doon ko na rin din pinabantayan sir si Private Cabunita sir. Then Ba't mo iniwan pa yung dalawang tao mo? Sir, Ba't mo iniwan ang dalawang tao mo? kailangan ko sir i-secure sir yung perimeter sir. Kasi pwede pang pumutok, di ba? Yes sir. See. Yung malapit lang kami sir, kumbaga isang sector lang yun sir. Kumbaga sila kasi gumagana pa sa yung armored vehicle. Puputok pa yun sir. Pero hindi na makatakbo. Hindi na makatakbo. Yung isa gumagana, si Simba mo Si gumagana Simba, pa. operational talaga. Kumbaga maka-move pa siya, maka-abante pa po siya sir. Yes, so, ibig sabihin, anong ginawa mo doon sa Simba? Hindi mo pinadikit sa'yo? Hindi sir. Pagka pinadikit ko sir, mawawalan ako ng security sa kabilang side. Oo sir, hindi pwedeng magdikit. Pero yung distance namin sir, mga 50 meters lang sir. Pero paano hindi kayo naubusan yung armor mo hindi naubusan ng bala? Wala pang masyadong doon sir. Kumbaga, nakapag-change lang siya sir ng another belt nung doon na sir sa defensive position na ginawa namin sir. Doon sa may firefight, doon sa may kaliwas, mahaba man yung link sir, 300 rounds. Tapos reload na naman, 3,000 rounds kasi sir ang dala namin. Doon sir, dahil sa experience namin sa butig sir, usually ang basic load lang namin sir 2,000. Pero doon, nasanay kami sa sabi ng company commander namin sir, 3,000 palagi. So 3,000 palagi yung... So okay ka pa? Oo sir, baon. Sagana pa sa bala? Yes sir, 3,000 yung baon namin sir. Doon sir, yung mga kasamahan kong wounded sir, doon ko nilagay sa northeast portion. Then yung kabila sa northwest portion naman sir, si Sergeant Waoy at si PFC Martin. And then yung sa southeast portion sir, si Private Cabanayan, si Private Daliri. Tapos sa southwest portion, si PFC Torres, Private Ocoaman, at si Private Rivera. So then, 4, na-distribute mo talaga yung... Yes sir, na-distribute ko sir yung 4. Tapos yung mga armored vehicle sir, may gunner at drive. Yung kabila sir, nilipat ko na yung driver sir kasi sir, pinagkuha ko na siya ng sector kasi after niyang pina-troubleshoot ko hindi na daw niya ma-troubleshoot kasi tinamaan sir yung sa ilalim sir.
Yung parang propeller niya, sir. Parang cross joint. Doon, sir, sa ano, may tama yung cross joint, sir. Hindi na mag-ikot, sir. So, kahit ano, sir, baga hindi na siya sasama. Hindi ka kinabahan na iwanan yung gunner mo doon? Hindi, sir, kasi hindi ko siya iniwan. Kasi nandun lang din kami. Hindi, nasa bahay kayo. Pero talagang kung dalhin mo naman siya. Hindi, sir, pabalik-balik naman ako sa kanila, sir. Pupunta ako ng armored vehicle, pupunta ako ng ibang sektor, pupunta ako ng kabilang sektor, pupunta ako ng kabilang sektor. Iniikutan ko sila, sir. Pero wala pang mga putukan na nun? Nung iniikutan ko sila, sir, wala pa. Aha. Wala na, sir, putukan. Tapos, nung inakyat namin yung mga bahay, sir, doon, may mga civilian doon, sir. Kinausap ko, sir. Sabi ko, ako si Lieutenant Alvarez, dyan lang naman ako sa 1 Water Brigade. Nag-aalala rin yung mga kasama natin na civilian doon, sir, na kung pwede, wag doon. Pero, sir, nung nag-evacuate na sila, sir, wala na ako talagang choice kundi kumuha ng defensive position na malapit doon sa may dalawang armored vehicle ko, sir. Kasi nung unang gabi, yung mga civilian, nandun pa lahat. Karamihan. Yes, sir, karamihan. Yung defensive position na, sir, is na kinuha ko, sir, is napaalam ko yun, sir, sa mga, sa mga owner doon, sir, sa bahay, sir. Binigay ko yung cellphone number ko. Ito po yung contact number ko. Diyan lang ako sa 1 Water Brigade. Makikita, pag may pwede nyo akong tawagan. Sabi kong ganun, kung may nawala rito, ganun ko pa sa kanila. Ipo-pursure ko sa inyo na walang mawawala rito. Parang ganun ko sa kanila, sir. So, yun, sir, na-distribute ko, sir, yung mga kaso. Nung sa kakaikot ko, sir, nag-send ako ng C-trip ng location namin ng defensive position dun sa paligid ng dalawang armored vehicle namin. Hanggang sa na-ship yung mission namin, sir, nung morning na yun, sir, mga 0600, na mag-facilitate, sir, ng evacuation ng civilian populace. Sandali hindi na nga kayo, di ba, hindi kayo makagalaw tapos binigyan kayo ng bagong mission? Hindi, sir. Situation dictates na kailangan mong palabasin, sir, yung mga kasamahan nating inosenteng civilian na naipit doon, sir. Kasi pinuputukan din sila, sir. So, pinuputukan din sila. So, temporary, sir, para walang makalabas doon, sir, na mga armado, sir, nagkanta ako ng temporary checkpoint, sir. Doon, sir, sa may kalsada kung saan sila dadaan, sir. So, pinadaan ko sila doon, sir. Tinuro ko, sir, yung daan. Papunta doon kay, sir, Lieutenant Acosta. Yung supposedly na dadaanan ko, sir. Diyan kayo dumaan. May friendly forces tayo dyan. So, pinalabas mo talaga si civilian? Yes, sir. Diyan kayo dumaan. May friendly forces dyan. Bilisan nyo. Ganon. Pero, tinitingnan ko, sir, kasi baka mayroong makalabas, sir, na armado, sir. Pero talagang sa'yo noon, pangunahin pa rin yung civilian na makalabas? Sir. Yes, sir. Yun talaga, yung safety nila, sir. Kasi sabi ko, hindi naman ganito yung laban dati. Pinapalabas naman nila dati, sir, yung mga civilian. Mga ilan civilian yung napalabas mo? Marami, sir. Marami akong napalabas doon, sir. Ilan? Parang 100, sir. Oh, sir. Marami, sir, kasi nung sir, nag-pass the word na rin sila, sir, doon, nagpapadaan, doon, may daan, ganun, sir, yung nila, sir. Pero alam mong halos napalibutan na kayo ng kalaban. Yes, sir. Yes, sir. Alam mo yon, di ba? And then, yet, pinalabas mo pa ang civilian. Opo, sir. Dahil sa turo sa atin na rules of engagement. Yes, sir. Yun talaga, sir. Anong feeling mo nun? Yung parang ikaw mismo, buhay na namin to. May patay na nga ako na tao eh. Pero nag-o-observe ako doon. Ang pakiramdam ko, sabi ko, what if isabay ko yung wounded sa kanila? Mga ganun yung mga pumapasok. Wounded na tao mo? Yung wounded ko. Pero baka madamay naman sila, sir. Kasi may mga kalaban din, sir, nag-aano rin, sir, nag-check. Baka madamay sila. So, ayaw ko din na na sila. Hindi ko na sila in-involve sa pag-extricate ng mga sugatan ko, sir. Kasi gusto mong isave yung mga mo, pero kung isali mo talaga, I mean, inuulit ko lang sinasabi mo because someday, mga future na mag-aaral ng ganitong giyera, ma-appreciate nila yung decisions ng isang tenyente, di ba? Dahil wounded tong tao ko, pwede ko silang ipalusot kung pwede. Yes, sir. Pero hindi mo ginawa. Hindi, sir, kasi baka madamay sila, sir. Yung civilian? Yes, sir. Kapag nakita nila ng kinupkop, ganun, sir, madadamay sila, sir. So, ko, sir, sabi ko, hindi, darating naman yung mga kasamahan ko. Tinawagan ko na yung company commander ko, sige, Bok, darating dyan yung isang, isang platoon. Doon ulit sa Mapandi Bridge. Pero nagduda talaga ako, sir. Kung namabalikan ka? Sabi ko talaga na hindi nila kakayanin yung kapal ng dinaanan ko doon.
Kasi the more silang bantay doon, for sure, sabi ko sa isip ko. True enough, nung nag-report book, hindi talaga makapasok. May nag-attempt din na tropa? Yes, sir. 50% ang mechanism. Yung mga company mates ko, sir. Nag-attempt din Sir, talaga? after nilang tulungan yung ibang friendly forces, parang ako naman, sir, yung tutulungan nila, sir. Kasi ikaw na talaga yung naipit na talaga sa Opo, gitna. sir. Yes, sir. In-attempt nila pero di kaya. Yes, sir. O, sir, na-attempt nila, sir, ang gabi na yon, madaling araw. Tapos, instruction na rin ni Batcom, instruction na rin din ng brigade. Pero sobrang kapal talaga, sir. Sobrang kapal, matindi yung pagka-sectorize nila, sir. Tapos, yun, doon nila napagtanto, sir, na ibang laban na, sir. Kasi RPG na, mga ganun, sir, matindi yung mga, sir. So ikaw noon, nung medyo paliwanag na, ano na utak mo? Napalabas mo na yung mga civilian. So ibig sabihin, May announcement sa akin, sir, nung gabi na yun. Sabi, martial law na. Pero kahit martial law, hindi. Yung gagawin ko nung mga oras na yun, sir, yun pa rin. wala naman silbi na martial law sa'yo. Wala po yun. So sabi ko, hindi yun yung kung meron bang pupunta, merong Doon, sir, nag-attempt talaga, sir, yung yung mga company mates ko, sir. Hindi talaga. Umasa ka, wala na. Alam mo, hindi ka mapuntahan. After ng attempt nila, sir, na hindi nila mapenetrate, hindi na muna ako pumasa, sir. Sabi ko, hold the line. Mag-hold the line tayo dito. Yung binigay ko sa inyo na sektor nyo, bantayan nyo. Bantayan nyo yung sektor nyo hanggang sa, yun nga, sir, nung after ko mag-guide yung mga civilian na makadaan, sir, yun naman yung wave galing sa iba-ibang sektor, sir, ng mga kalaban, sir. Doon na, sir, mga 0700 pa lang, sir, hindi pa kami nakaka-breakfast. Actually, hindi mo maharap mag-breakfast. Pero, magmula kasi nung yesterday noon, sir, is pagod na talaga, sir. Hindi mo naman na maiisip Yes, ang gutom pag gano'n eh. Yes, sir. Doon, sir, nung bandang na yun, sir, sir, wave by wave na, sir, sa iba-ibang sektor, sir. Buti na lang, sir, na-sectorize ko na sila, sir. For the benefit ng public, ano nga ba yung wave by wave? Definition of terms tayo ng wave by wave. Yung sir, yung, kumbaga, meron dito sa kabila, after namin silang tamaan, sir, meron na namang papalit na iba. Then, another na naman na pupunta, sir. Yung mga tinatamaan namin, sir, kinukuha nila. Then, meron na namang papalit. Yung iba naman is, yung iba, taga-bit-bit lang ng bala, nakikita namin. Yung iba naman is talagang, may fighter sila, merong sustainment ba? Meron din silang sustainment, sir, na style. Parang ganun, sir. Tapos, ang nakakaano dun, sir, hindi lang isang wave sa isang direction, sir. Halos all around, sir, nung in-establish ko na defensive position, sir, is may nanggagaling dito, report sa akin yung isang squad, may nanggagaling dito, may nanggagaling sa kabilang sektor, may nanggagaling. Parang gusto nila kaming lapitan dun, sir. Alam nila, parang na-demobilize na yung armored vehicle na isa. Parang ganun, sir, yung nila. Mahina na yan, parang ganun. Pero nung nakita nila, sir, na pumuputok pa, sir, yung sinasabi nilang na-demobilize, sir, yun yung naging threat sa kanila, sir. Yun yung parang masyado nilang pinocus. Pero pumuputok din si Simba. Pumuputok si Simba. So parehong pumuputok? Parehong pumuputok, sir. Yung mga dismounted troops natin, sir, pumuputok. Yung mga nasa defensive position, sir. Sila, sir, yung mga nakakatama, sir. Yung mga nag-home by home. Minsan kasi ang laban, sir, bintana sa bintana na, sir. Yung iba, hindi. Yung sa mga lupa, sir, yan yung mga armored vehicle namin, sir. Tsaka yung mga second floor, third floor na hindi naaabot, sir, ng mga elements namin, sir. Sila yung tumitira, sir, sa taas. Yung mga armored vehicle, sir. Tapos, yun, binalikan ko, sir, si Private Cabonita, sir. Doon, kasi wounded pa lang siya, sir, eh. Ilang oras na siyang wounded, Oo, sir. Alas 2, gano'n. 2300 pala, sir. 2300? Oo, 2300. Binalikan mo siya alas 7, di halos 9 hours na. Mga 9 ko na siya, sir, nabalikan. Kasi lahat kami, sir, naging abala, sir, sa kanya-kanyang sektor. So 11 hours na siyang wounded? Yes, sir. Pagpunta ko sa kanya, sir, yung sinabi kong sektor niya, nandun pa rin yung ganyan, sir. Tapos, kaso nagre-request siya, sir, nauuhaw na siya, sir. Hindi pa siya na loss of blood? Hindi pa siya, sir. Nauuhaw na siya, sir. Pero yun yung turo sa atin, sir, pagka ganun, huwag mong painumin. So, pero dahil naawa ko, sir, parang dinampi-dampian ko lang yung labi niya, sir, ng yung basang tela, sir. Para at least kasi kita ko talaga na puting-puti na, sir, yung labi niya, pati yung dried na, sir. So, parang binasa ko lang yun. Then So, yung ulitin ko lang, si PFC Cabonita talagang hindi siya makalabas dahil putol yung paa. Yes, sir.
So, yung inassign mo Na sector niya, na sir. sector niya, Doon na siya, sir. good soldier, doon lang siya. Opo, sir.